Ay, hindi ka kita. Hindi ako kita. Nakanang. So, ayun na nga yung question. Yeah, so, Q&A. Q&A pala. Q&A. Q&A with ate. So, yung Nag-interview. yung susunod kong tanong is, anong say mo sa mga lalaki na may girl best friend? Ay, girl best friend. For me kasi, char, sa akin, syempre, kung nauna sa'yo yung babae, di ba? Kung nauna sa'yo, mas nauna sa'yo yun, if before ka pa kayo nagkela, andyan na yun siya. So, mahirapin silang pakiwalayan talaga na parang, andyan na yun sila before you eat. Tapos bakit, ba't parang ngayon nag-share sa kanya? Kumbaga, nauna yun sa'yo. Di ba may ganun relasyon ng ibang lalaki, minsan nag-relasyon sa'yo ng gano'n na, nauna yun sa'yo, so bakit pagsilasan mo ganun ba? Tapos best friend ko naman siya. Kasi kasi, Hirap nun, di ba? kasi minsan kasi may ganung times na parang yung best friend may na-develop na feelings sa best friend niya, so parang ganun. So and if yung lalaki, ano bang question mo, like parang maghanap siya ng comfort sa best friend niya or ano? Hindi. What if kasi di ba magkasama sila palagi? Tapos, yung may times kayo na mag-aaway kayo, tapos dun pala siya, Doon siya lagi dun na. siya magkoko. Oo, ay for me hindi Hindi for maganda yun, me hindi diba? siya maganda. Di maganda. Kasi parang it's parang siya, nagiging choice ka lang niya. Naging choice ka na kasi dapat ang mangyari doon, instead of talking always sa best friend niya about sa problem niya, dapat sa'yo talaga yun sa yung dalawa lagi yun. Kayong dalawa lagi mag-usap nun. At dapat hindi malaman ng girl best friend niya kasi kumbaga girl best friend lang siya, girlfriend ka. So, kung nag-aaway kayong dalawa, dapat kayong dalawang mag-solve ng problem. Hindi dapat manggaling sa iba ang sagot, ang advice ganun. Although, di kayo advice naman kung mag-ask sila. Pero hindi yung dun siya takbo, dun siya mag-iyak-iyak, dun siya magpa-comfort, di ba ganun? Hindi talaga pwede. Oo, so for me, hindi siya Paano naman hindi kapag siya advisable. hindi siya yung sige, sabihin natin hindi siya dun magsasabi, pero madalas siyang kasama. Hindi ka ba yung nakaka-overthink? Di ba nakaka-overthink? For me kung Kasi, bakit hindi na lang sila yung nagkatuluyan before? yung sa pagganon kasi, dapat ikaw na yung mag-step up. Na let's tell him about it, sa naramdaman mo about sa best friend niya. And hindi naman sa dapat paghiwalayin sila kasi best friend lang sila. Siguro magkaroon sila ng bonding lang din na time lang nila, pero dapat hindi, marami na siyang time for you. Dapat kasi lalo kapag makita mo na mas marami siyang time sa best friend niya kaysa sa'yo, di ba? Yun? Di ba? Yun yung pangit. Kaya sabi ko sa'yo, kapag pag may ganong mga case sa lalaki, dapat open ka sa kanya, sabihin yung feelings mo. Hindi pwedeng, pangit kasi yung pangit naman yung may nandagan kang iba, tsaka nagsilos ka na para sa kanila, hindi mo sinasabi sa lalaki, pinapahula mo sa kanya na parang, ba't nangyari sa'yo, ba't ganyan ka, ganun, yun pala, nagsilos ka na sa best friend niya, di ba? You need to be open to him, na hindi ko gusto or ganyan, para maalaman ng solusyon. And if ang lalaki, kung ayaw niya pag-usapan yun, at tsaka ayaw niya talagang gawin yung parang ayaw mo, meaning ko say, for me, red flag yung gawin kapag mas piliin niya yung ng best friend niya kasi sa'yo. Red flag for me yun. Kasi, kumbaga, kahit sabihin mo na una yung best friend, una yung best friend sa'yo, pero may girlfriend, iba kasi level ng best friend sa girlfriend. Iba yon. So yung best friend talagang yan, kung talagang dati marami kayong pinagdaanan at ba't di na lang kayo? Oo nga, Hindi, di ba? parang I mean ba, kung mapipili na siyang iba, dapat hindi mo siya papapiliin, dapat choice niya na okay, hindi naman iwasan, parang limit na ko sa sa pagsama dito sa kanya. Kailangan Kumbaga siya talaga, makapag-usap sa babae na gano'n nila, kasi meron akong girlfriend, gano'n. And hindi advisable din na maging tropa mo yung friends ng Iba. mo. Hindi siya advisable for me. Kasi marami kasing ahas. Hoy! Oy! Hindi, parang kanang mas napagkatiwalaan mo na dapat sa lahat ng mga problema ng dalawa sa boyfriend mo. Kayong dalawa lang talaga mag-solve. Kasi naman pag Walang ibang involved. Kasi ibang involved kasi, confusion na sa utak nyo. Na parang paano naman kung kunyari, ikaw, may mga, di ba kunyari ako, may mga tropa ako, tapos pag may problema ako sa guy, is-mention ko sa kanila, tama ba yun? Mali. Tama lang yung ganun, pero i-balance mo lang yung mga sagot nila. Na huwag ka magpa-influence na kung mali na yung sinabi nila or for you, hindi siya okay na solusyon sa problema nyo, hindi mo siya gagawin, di ba? So parang, parang maging lang siya, guide or i-collect mo lang yung mga ideas or mga opinions nila na nakukuha mo sa mga friends mo, sa sa problema niya. Pero
at the end, ikaw pa rin na mag-decide. Ikaw pa rin yung na parang okay yung ganun. Alam mo yun, i-balance mo yung problema mo, tapos may yung solusyon ng problema mo. Ganun. So, para dun mo siya makita yung mga sagot. Pero, Tama ba yun na nagsasabi ako or hindi dapat? sa mga tropa mo, Oo, kaya ba dapat yung point na dapat sinasabi ko, tapos yung hindi na dapat nalalaman? kung siguro, magsabi ka ng mga yung hindi ganun ka sobrang lala na away, yung simple lang. Pero kapag sa times na parang na parang pwedeng ikasira ng mga image ng dalawa. Kasi mayroon times kasi na mag-away kayo, tapos may okay ulit kayo. Tapos biglang nasabi mo sa mga tropa mo na parang, yung away na ikasira ng dalawa. Yung, alam mo yung ganun, na parang papangit yung image nyo dahil dun sa sa specific topic na yun na sinabi mo sa kanila. So, itingin mo yun, kunyari, example lang, yung kunyari, ma-share mo sa friend mo, na-awat lang sa kanang yung mga feelings, okay lang yun. So, pero kapag naano mo yung about sa cheating na, kunyari, may times na gano'n na, sinilin mo lahat ng mga pinakang-private na klase na mga, na dapat kayo lang dalawa makakaalam o makapag-solve. Ibang usapan na yun, kasi magiging siya magiging Pangit. kung maging okay ulit kayo, sabihin yun, okay na naman kayo na Bumalik sa isa. dati yung di ba pangit yung ganyan. So, Oo. may masabi niya silang masama about sa'yo at saka sa girlfriend mo, di ba? So, which is pangit, di ba? Unlike kapag kayo daw nag-solve o kung maayos kayo ulit, hindi okay. Walang issue, kumbaga walang sa iba. Okay, sige. So, depende sa depende sa problema. Kung gaano kalaki at gaano lang. Kung subaliit lang ang problema, dapat kayo lang talaga mag-usap. Kasi kapag, saka na siguro ka mag-ask help nga kapag sa pangaraan ng problem, nung hindi talaga na, hindi mo na kaya, yung mga ganon. So kapag kaya niyo pang dalawa, dapat talaga kayong dalawa mag-usap one-on-one, ganun, heart to heart. Paano yun? Kasi may avoidant attachment ako before. So parang, imbes na masabi ko minsan yung problema dun mismo sa guy, or sa kanya ko i-resolve yun, yung inis ko sa kanya, sa kaibigan ko nasasabi. Sa Mali yun, friends. diba? Ang kwento dyan, kung may ganun ka, bakit tingin mo ba yung lalaki siya sa'yo? Depende kasi sa lalaki, may lalaki kasi na talagang gusto nang alamin yung problema mo, tsaka interesado siya. May lalaki kasi hindi interesado. Parang, hindi na magsabi ka sa kanya ng problema, parang wala lang sa kanya. Alam mo yun? At may lalaki naman na talagang siya, i-comfort ka pa, sabihan ka ng opinions niya, suggestions niya, ganun. At saka, alam mo yun, dapat kasi talaga yung partner mo, magiging comfort mo talaga siya dapat sa'yo. Hindi yung i-judge ka pa, di ba? May ganun. So, depende yun. So, kung may avoidant issue ka, at hindi mo kayang i-open sa kanya, depende yun kasi depende sa lalaki na sa partner mo, kung paano na i-accept yung mga, yung mga sinishare mo sa kanyang problema. Di ba? Kung nakita mo sa lalaki na parang kaya mo siya talagang maging safe sa kanya yung yung mga i-share mo sa kanya, why not, diba? So parang just try to pero kung alam mo na parang hindi mo siya kayang pagkatiwalaan sa mga ganung bagay, mas maganda kung mag-share ka sa parents mo or hindi sa parents kasi hindi pa pwede sa parents, diba? So kung sa friend mo or pinagkatiwalaan ng friend talaga na pero for me din wag sa Paano yun kapag kunyari, minsan kasi nakakapagkwento ako sa hindi naman maling kaibigan, ay, wala kasi experience, ay! Tapos? Hindi kasi, halimbawa, sa NBSB ako nakapagkwento. So yung, ang nangyayari, iba yung ma-advise nila, di ba? Kasi, iba yung hindi naman magiging, nila alam yung pinakang situation ng ganon. Yung ganong karanasan. So, mali naman yung magkwento ko sa mga wala pa experience. Ganito ka, kunyari may isa kang problem na ganyan, gawin mo na lang, ikwento mo sa kanila, gawin mo lang example lang na kwento, hindi mo talaga ikwento yung pinakang magawa ka ng isang situation na pwede nilang gawing pwede nilang gawa na ang opinion. At dun ka humingi ng sa mga mas mature, kunyari, hindi mo siya kaedad, may kahit sa'yo ng ilang years, yun lang, ganong kasi kapag medyo kasi iba kasi yung sobrang tanda na yun at saka yung medyo na edad, di ba? Kung nung hingi ng mag-ask ng help, iba kasi yung level ng nila maturity dun sa medyo sobrang tanda na. Iba ang sabihin sa'yo nun about lang sobrang mga old types of Yung kasing dati kasi, yung mga napansin ko kasi, depende pala yan sa pinagsabihan ko, tapos pinakinggan ko. Napansin ko kasi nung nakikinig ako doon sa mga NBSB pa lang sila or kaya naman may mga matataas yung ego dyan na ang taas ng pride na nasabi nila, bitawan mo na lang yan.
Yun yung pangit doon na advice ano. nila sa Kaya nga sabi ko Wala, sa'yo, red di ba? flag naman Kaya yun. nga sabi ko sa'yo, di Alam ba? mo- Kapag may mag-advise sa'yo ng ano, ibabalance mo lahat ng advice Oo. nila. I-compile mo lahat, tapos i-balance mo lahat ng advice nila. Kung okay ba to? Kumbaga ano maging epekto na to sa aming dalawa? If ito yung gagawin ko, ganun. So talagang, kaya sabi sa'yo, at the end, Dapat sa ikaw pa kanya. rin ang mag-decide at the end. Pero may mga nakakulik ka na ng mga ideas, which is yun yung ano mo, yun yung pababatayan mo lang. Hindi mo talaga sundin na yun talaga gagawin mo. Especially kapag alam mo na, hindi mo siya nakakabuti, parang hindi mo to okay sa ano ko. Alam mo yung ganun. So, kumbaga, need mo din ng time to think and na wag agad-agad mag-decide sa mga bagay-bagay. Kasi kapag bigla ka nag-decide minsan, bigla mo na-realize, ay, mag-regrets ka bigla, di ba? Oo. May ganong times talaga. So, dapat, kung mag-decide ka, pinag-iisipan. Hindi yung hindi basta-basta lang na kanang, ay, talagang ayaw ko na. Ganun agad. So, talagang, o diba, so, biglang, ay, gusto ko pala siya. O diba, mga ganun. So, talagang, ha? So, ano, confusion? So, mga ganon. So, talagang dapat. At dapat lagi involved yung partner mo sa ano mo na lagi decide mo, hindi lang basta ikaw lang mag-decide na ay ayaw ko na talaga sa'yo, ganyan. Dapat talagang talk mo yung partner mo kung ano yung opinion niya about dun sa ng dalawa, issues na pinag-aawayan ng dalawa para alam mo rin, ay kaya pala kasi misunderstanding lang yung lahat. Oo. Kunyari, nag-away kayo, tapos, Communication lang. o yung pala, hindi lang kayo nag-communicate dalawa, hindi lang kayo nag-usap dahil, lang nagkaintindihan. hindi lang nagkaintindihan. Yung pala, pag malinawan ka na sa, sa issue nyo, ang liit-liit lang pa na bagay nito, tapos biglang sa'yo, ang big deal na, nag-overthink ka na, sakit na ng dibdib mo, sobrang sama ng loob mo, yung pala, hindi naman pa siya dapat gawin ang maramdaman mo dahil kulang lang kayo sa communication. May times kasi parang gusto nung isang lalaki, magtahimik lang muna siya, ikaw gusto mo nang, alam mo yung ganito akong experience gusto ko na usapan ka agad. Usap agad after ng issue, usap agad. Isa kanya gusto na munang palamigin. Like sa kanya may style siya na ganito na gusto na munang maglamig muna saka mag-usap kapag okay na at saka mahinahon ang way of usap. Kasi may times na, Anong gagawin mo? kaya lang muna, tahimik lang muna kami. Tatahimik ka na. Tahimik lang muna kami. Tapos saka na mag-usap kapag okay na at hindi na ganun ka, hindi na galit, hindi na ano. Kasi may times na galit ka, saka Masama na yung nasabi. masama, marami kang masakit na masabi So, kapag dapat palamigin na lang muna. Oo. Yun na lang. Like, give time mo na sa isa't isa, pero wag give time na saan-saan kayo nagpupuntang mga babae lalaki ha. Hindi ganon. Give time na tahimik lang kayo dahil nag-iisip kayo. Like, parang nag-decide mo Pag na. nag-iisip na gano'n, dapat hindi ako lumapit sa kaibigan ko. For me, siya, mas advisable na kayo muna mag-solve nga ng problems na before, saka na kayo mag-seek help kapag hindi na talaga kaya. Or talagang both sides, wala nang kalinawan ba, ganun. Saka na kayo mag-ask help ng... Anong masasay mo doon sa mga, sa mga complicated ang status? Complicated na siya. Di ba kapag complicated, ibig sabihin hindi ka sure? Oo. For me na ganun, ano na kayo, dapat isa sa inyo mag-move, first move na kaagad na sabihin na ano ba talaga yung, kumbaga, mag-open kayo na talaga, ano ba talaga yung feelings mo for me, ganun. I-clear mo talaga sa kanila. Like, kasi may iba na hindi agad-agad nasabi yan. So parang, kung wala mag-reach out o wala sa inyo, na mag-initiate na mag-open up talaga, ay, paras na kayo mag-overthink, paras na kayong walang idea kung ano ba talaga kayo, mga ganun ba. So talagang dapat, So, dapat may dapat talaga kayo na mag-usap paano talaga. kapag kunyari, di ba, bawal pa po magpaligaw, pero gusto maligaw lugay, ano dapat po gawin? Pero gusto ko siya, gusto niya din ako. Okay. Nahirapan lang ako sa part na manligaw siya kasi bawal. Kumbaga, Parang hindi mo alam ano sabihin mo sa kanya, paano mo ipaliwanag sa kanya na bawal. nasabi ko naman sa kanya na sinamin ko naman, pero may trust issue kasi ako na parang baka hindi naman niya kayanin. Yun yung sa akin, bawal ba yun? Dapat ba magtiwala ako? O trust the process? Paano ba? Mag-go with the flow lang ba ako? So, naniligaw siya sa'yo, tapos, anong sinabi niya sa'yo dun sa naniligaw? Like, parang, Gusto niya manligaw sa akin, pero ang sabi ko, hindi ka pa ready. hindi pa ako. Siyempre, di ka pang sa di Ayoko ba? muna magpaligaw sana, gano'n. Siguro, ikuya mo sa kanya na, if makapag-wait ka ng, hanggang sa ganyan, kung di ba, pwede ka naman, after graduation, di ba? Or I mean, basta, parang may timeline ka lang sa mo, ganyan. Pero Sabihin mo dapat sa ba kanya. may assurance kami pa rin, di ba? Oo. Tuloy-tuloy Hindi, pa rin kung yung kung dapat. sabi mo sa kanya, kung Hindi makapag, literal na maghihintay. kung makapag-antay ka at saka tawag doon, yung kung kaya mong
kaya mag-wait ng, hindi na super tagal, pero hindi siya, maging waiting siya kasi kapag niligawan ka ng isang tao, kung yung sabi ko sa'yo kayo na kapag sa iba siya titingin na at parang nagsawa na sa'yo manligaw, iba na usapan yun. So parang kagaya sa situation mo na bawal ka pa mag-boyfriend, pwede naman kayo magsama lang or lang, like kanang, kuan lang muna Paano kayo, magkakaroon ng kumbaga, assurance mutual lang, Paano siya magkakaroon kaming dalawa ng assurance na kayo, hindi, na na- parang loyalty pa rin nandun kahit wala lang. Ay, hirap kasi. mahirap yun kasi wala kayong level. So, ang mangyari dyan, nasa lalaki na talaga yun. Nasa lalaki na yun kung talagang, Kung kaya yung nga niya. sabi ko sa'yo, kung serious sa'yo ang lalaki talaga, hindi na maghanap ng iba na pwede niya ligawan. Kasi alam niya na may inaantay siya. At ikaw naman, as ano ka, Paano ko dapat, naman ipapa-assure sa kanya? kung alam mo yung lalaki ay na inantay ka na pala, nakikita mo sa kanya, serious talaga sa'yo yung lalaki. Paano kayo magpaparamdam? Paano ka nagparamdam? Na, ano ko sa kanya, na naghihintay din naman ako. Ano lang kayo, consistent kami ng communication na kahit hindi kayo. So, kailangan talaga Oo, yun. Para, kahit hindi Hindi talaga kayo, pwedeng hindi communicate lang din kayo na kasi kapag mawalan kayo ng time paano na pag nagkaroon ng no contact na 1 month? Pwede ba yun? no contact ng 1 month? Oo. For what reason? For what reason? Depende sa reason Di ba, yun. sasabihin sa'yo, busy siya? Di ba hindi totoo yun? If pag may gano'n ng case na mawalan ng Parang contact, hindi mo totoo. kumbaga wala ka pang right na mag-overthink na Oo. kasi wala pa kayong level nga. Pero kung mangyari man yun, Di ba, nakaka-overthink. so time will tell lang din na kung talagang seryoso sa yung lalaki, hindi mangyari yun yung ganung case ng talagang mag-give time pa niya sa'yo dahil alam niya na pinuporso ka niya. Mm-mm. So talagang mag-give time siya sa'yo. Dahil alam, Pero para hindi pwede yung 1 month, di ba? matagal yun for Di me. ba hindi pwede, di ba? Tsaka depende sa reason. Ang lalaki ba is kaya ka tiisin ng 1 month? Hindi, for me ha. Di ba hindi? Kasi kung 1 month sa wala, baka may iba na siyang ka 1 month. ganan Ito yan. yun eh. Ganan Yun ang yan. naisip ko agad. Kasi matagal na siya ng 1 month. Siguro kung 1 week, excuse pa yun kung merong talagang emergency or what. Pero 1 month, parang iba na yun. So parang may gusto mo lang malaman kung anong meron sa 1 month. Ay! So yun. Yun yung yun yung Di ba yung nagalit? pinakang doon. Yun nga eh. Ate, So, if ever may ganun ka, huwag ka pumayag ng... parang hindi naman seryoso yung gano'n, di ba? Oo, hindi seryoso yung ganun. Kasi 1 month? Oo, 1 month, matagal ang 1 month na eh. Ano yun? Paano na kinaya yun? Kung gusto niya talaga yung babae, bakit Oo. titiisin? Sureness. Di ba ate? Oo, kaya... Naniniwala ka ba doon? Oh, Kailan mo pa ba naman masasabi na na yung lalaki is parang nag-lose interest siya? Or parang may iba pala siya? Pag Kailan mo mararamdaman yun?